Ano-ano ba ang alahas na peke or plated na mahirap makilala kung ito ay tunay o hindi? At yan po ang ating tatalakayin sa video natin ito. Lamang ang may alam. Lamang ang may alam. Pagpilapis ng ginto'y eksperto po. Magandang panahon po sa inyo, mga kaibigan ko, dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuti tayong kalagayan at ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Sa video po natin ito ay ating sasagutin ang isang request ng ating masugid na taga-subaybay. Ang sabi po niya, Idol, 300 pa lang ang followers mo, nakasuporta na po ako. Pwede po bang mag-request, gawa ka ng content ng mga fake or plated na mahirap ma-mention ng katulad kong hindi pa biyasa sa alahas. Sana mapansin mo, Idol, share More Than Treasures. So, marami pong salamat, Idol, kaibigan, sa iyo pagsuporta sa akin. Simula po nung nagsisimula pa lamang tayo sa ating YouTube, ngayon po ay magsi 6,000 na po tayo followers. Maraming pong salamat sa inyong lahat. So sa video po natin ito ay sasagutin natin at tatalakayin kung ano-ano ba ang mga alahas na mahirap mong ma-mention, mahirap mong makilala, kahit ka po alahero kung hindi ka pabihasa, mahirap mong makilala na ito ay tunay. Shout out sa inyo kaibigan, shout out sa inyong lahat. So unang-una, ang alahas po na mahirap makilala ay ang alahas na singsing na gawa sa stainless. Stainless na binalutan po ng ginto. Bakit? Dahil kahit may asido ka po, buhusan mo ng asido yan, stainless, para din pong ginto yan, wala po yang reaksyon. Okay? So kaya, kapag hindi ka pa sanay, pwede mong isipin, pag binuhusan mo ng asido, ay hindi tinatablan ng asido. Pero, yan po ay pag kinuskus mo sa bato, lalabas po ang pagkaputi niyan. Pangalawa, ito pong aluminum. Ang aluminum po, kapag po binalot mo ng ginto ng isang platero at binuhusan po ng asido, hindi rin po yung tatablan ng asido. Bakit? Dahil hindi po tinatabla ng asido ang aluminum. Kaya nga lamang, kung iisipin mo, itong aluminum ay napakagaan. Tandaan po natin, kapag ginto, yan po ay mabigat. So kapag ang singsing mo ay makapal at magaan, kahit pa po yun ay dilaw, yan po ay, huwag ka nang mag-isip na yan ay ginto. Ibig sabihin, yan po ay hindi ginto. Maaring binalutan lamang ng ginto. Kasunod, pangatlo, ay ang silver. So, marami na po ngayon naglipa ng silver. Kulay dilaw, pero may tatak po na 925. O kaya, ang silver, pag ginawa po yan ng platero, babalutan po nila ng makapal na ginto. Ano po? Pag binuhusan mo ng asido, hindi rin po yan basta-basta tatablan ng asido. At kapag kinusus mo sa bato, binuhusan mo ng asido, pag makapal na pagkakalagay na ginto, hindi rin po yan mabubura sa bato ng isang kuskusan. At ito po ang pinakahuli sa lahat. Okay? Ang pinakamahirap ma-mention ay ang singsing na binalutan ng napakakapal na ginto. Ito po ay gawa sa tanso na binalot ng makapal na ginto. Ako po ay marami ng experience sa ganyan. Ang pinakamatindi ko pong na-experience ay yung bracelet. Bracelet na binalutan. Kung iisipin ko, baka mga 2 doble o 3 doble ng papel ang binalot na ginto. Tapos tinatakan pa po ng 18K. Ang pagkakagawa pa talaga, original. Ginaya yung original na mga bracelet, malaki. Kaya nga lamang, yung tatak na 18K, hindi po original. Basta 18K. Pag hindi ka po marunong sa alahas, tumingin ng tatak, at basta nakita mo, umasa ka sa tatak na 18K, mapipeke ka. Kaya,
kailangan po talaga ay meron kang bato at asido. Alam niyo po, bago po ito namin matukuyan kung ito ay ginto, halos nasa 20 kuskus na po sa bato. At kahuli-hulihan ay amin po itong hinasa sa hasaan. Pagkahasa ko ng hasaan, di hasang-hasa na. At saka ko binuhusan doon sa pinaghasaan. Doon lamang po lumabas ang kanyang pagkakatanso. Kasi 10 na kuskus sa bato, hindi pa rin po nabubura. Kaya ang ginawa namin, hinasa namin sa hasaan. Pagbuhos namin, doon po nagkakulay berde. At ito pa po, isa po sa pinakamatindi ko na-encounter na peke. May na-encounter po akong white gold. Ano po? White gold WG. Pag sinabi po kasing 14K WG, yan po ay white gold. Binalot po ng makapal na white gold, ano po, ginto, yung tanso. Pagkabalot ng makapal na ginto, itinubog po sa white gold. Itinubog sa silver. Yan. So, kuskus ko sa bato, 1, 2, 3, 4, 5, hindi po tinatablan ng asido. Kaya ang lagi pong technique dyan, pakatatandaan niyo po, kapag duda po kayo sa tatak, ano po, lagi niyo pong kakapalan ng pagkakakuskus sa bato, mga 10 beses. Kung hindi ka pa talaga tiwala, o hindi ka pa kumpiyansa sa 10 beses na kuskus, ay hasain mo na po ang pinakang gilid niya. At pagkahasa mo sa pinakang gilid, doon mo po ito buhusan ng asido. At kapag hindi pa rin po yan nagberde, yan po ay original. Sa bagsakan po talaga namin, pinuputol po yan. Pag ang iyong ginto ay hindi po original ang tatak, kasi may mga alahas po na original ang tatak, hindi pwedeng gayahin ng sino man at hindi kaya, hindi pwede. Pag yan po ang tatak, huwag mo nang putulin. Original na po yan. Pero kung ang tatak ay 18K 750, hindi naman original, talaga pong dyan, kinakating po yan sa bagsakan namin. May mga teknik po dyan. Kaya uulitin ko po sa inyo, huwag po kayong aasa sa tatak, sa kulay, lagi po kayong tatatak. Aasa ay sa bato at asido. Nawa po ay nagustuhan yung ating video. Sa mga bagong dating, paki-subscribe nyo po ating channel, paki-hit nyo po yung notification bell, lagay nyo po ay all, upang lagi po kayong update sa ating mga bagong videos. Maraming pong salamat. Kung may katanungan, comment po kayo sa ating comment section. Paki-like and share po. See you in my next video. God bless po. Lamang ang may alam. Pagkilapis ng ginto'y eksperto po. Kung sa mga tatak, dahil sa ito'y alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayan ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya natin patunayan. Ako ay alahero at asayan ng ginto. Alam ko ang tatak na totoo. Walang maitatago sa usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Lamang ang may alam.